Sunday pinasaya. Andito kayo lahat. Guys, thank you po. Kahit maulan. Hello po mga Dapper Cats, kamusta? Dito naman po tayo ngayon sa isa na namang sizzling hot cooking chef. Hindi, dito lang po ako wala para magkwento-kwento lang po yung experience namin ni Maine sa Morocco. Oo nga, pwede bang ayun, masaya siya kasi first time namin nakapunta doon. Tsaka ako first time kong magkaroon ng photoshoot na talagang pupunta pa ng abroad para mag-photoshoot. So, ako naman kasi, pag nagta-travel talaga, ang nai-enjoy ko yung flight, yung airtime. Makatulog, talagang find time for yourself. Nakakanood ako ng mga series, ganyan. Game of Thrones, actually po, I'm a huge fan of Game of Thrones now. Kakatch up ako sa kanya. Season 2 pa lang ako. Don't judge me, please. Medyo po naging busy ako ng very light, pero grabe. Sobrang naiintindihan ko na yung mga tao kung bakit praning na praning sila sa Game of Thrones. Well, experience in Morocco, nag-enjoy po kami kasi panibagong mundo na naman yung na-discover namin. The thing about traveling po kasi, it opens your mind to the culture of people. You see all over the world. So yung Morocco, since it's a Muslim country, madaming mosque, tapos makikita maraming mga nakabalot na mga babae. Tapos, ang maganda dun kasi yung mga camel, pakalat-kalat lang yung mga camel. Ayun, si Mengay, nakasakay siya dun sa isa. Tapos, what ako na-appreciate ko sa Morocco is the structure. There's this Hassan II Mosque na pinuntahan namin, na nag-shoot kami. Ang laki niya eh, basta it's 6 years in the making na mosque. Tapos 10,000 tao yung gumawa. So lahat ng architecture sa loob, handcrafted, imagine. Tapos, it was a fun shoot, and excited po kaming makakita niyo yung cover. At sana po, may experience yung Morocco doon po sa cover na ginawa namin. Ayun, so going back to Game of Thrones. Grabe! Kasi, alas 2 ng umaga, alas 3 ng umaga ako natutulog dahil dyan. Minsan gusto ko bang manood, hindi ko na lang kaya kasi puyat na ako. Alam niyo yun? Pero na ako eh. Basta basically, gusto ko maging part ng Game of Thrones. Gusto ko rin maging Targaryen. Para bloodline ako ng mga dragon. Tama ba? Oo. Targaryen yung mga dragon. Targaryen. So, ano pang mga series pinapanood? ayun, natapos ko na yung Sense8. Tapos ko na yung Penny Dreadful. Blind Spot. Grabe, super fan ako ng Blind Spot. Oh my God. Kakatapos na ng Season 1, on the way to Season 2. Lucifer. Ano din akong Lucifer. How to Get Away. Hindi. Gusto ko yung mga hardcore. Pero lately, Game of Thrones talaga. Grabe talaga. Nasi-stress na ako talaga. Oo, nakaka-stress. Ano pa ang isang pinaka na ginawa mo sa Morocco? Ay, naku, doon ako, actually, dinangload ko pala yung Pokemon Go nandito sa Pinas. So, parang 40-45% ng Pokemons ko ngayon galing Africa. So, nakahuli ako ng Growlite doon, nakahuli ako ng Ponyta doon, ng Meow, dito siya eh. Kailang Pokemon ka na lahat? Lahat-lahat ng Pokemon ko, mga nasa 49. At saka,
guys, advice ko lang sa inyo, kung magpo-Pokemon Go kayo, wag naman kayong mag-cheat. Yun yung thrill ng laro eh. So kung mag-cheat kayo, gagamit kayo nung jailbreak app na nagte-teleport sa iba-ibang bansa, wala. The essence of Pokemon Go is you find the Pokemons yourself. Maglalakad, to exercise, to go out, see friends, o yan na. Pero kung gagamitan nyo lang din ng cheat, kasi di ba nga, ang love life, parang video game lang yan. Kapag may cheat, madaling matapos. Talaga Boom! ba humugot? Anong level ka na daw? Level 14. Yan. Ito na yung mga Pokemon ko. Yan. Sige, i-ano natin sa pinakamalakas. Ayan, pinakamalakas ko, Prime, Pinsir. Dito ko na nahuli sa Pinas yan. Ayan, may Jolt yun. Mahina pa ako, don't judge ah. Ayan po. At saka ito lang, okay lang maglaro ng video games as long as hindi nito masisira yung mga priorities nyo in everyday. First things first, sabi nga nila. Hindi pwedeng magpo-Pokemon Go kayo tapos napapabayaan nyo yung trabaho. Kasi in a way kasi talaga, online games, meron talaga siyang antisocial /addiction effect. It's a matter of how you handle your addiction and your interest in the game. Ako kasi, aminado naman ako before yung mga nakaka-addican kong online games. Talagang na-addict talaga ako. Minsan, yun na lang. Parang ako and video games na lang yun nag-i-exist. Ano yung huli mong nilaro bago yung Pokemon? O hindi, nilalaro ko pa rin siya. O, anong pangalan? Lineage War. So, yung Lineage War, andun ako, hanapin nyo na lang kung sino ako doon. Pero naka-disguise ako yung pangalan ko iba. Yun, naging addict ako, pero lately na-realize ko na parang ang dami kong namimiss. Time with family, time with friends, parang in a way nagiging antisocial talaga ako. Kaya dapat talaga you find effort na kahit you're into the game, don't forget the people around you. Tapos yung priorities nyo, syempre, trabaho, school, bills to pay, mga obligasyon. Before pumasok yung game sa buhay nyo, huwag nyo kakalimutan yung buhay nyo. Kasi don't let it ruin your life. Yun naman ang piece of advice. It's okay to enjoy the game. Online games are meant for people to enjoy. Pero, prioritize properly. Yun talaga kasi mahirap masuccumb sa online gaming world. Kasi pag kinain ka na yan, mahirap nang lumabas. So, pero enjoy pa rin mga Dabber Cats at paramihan na lang tayo ng mga Pokemon. May team ka na daw ba? Team Valor. Pare-pare pala tayo. Kasi yun daw yung malakas eh. Ayun ba yung Ano parehas tayo? Basta tsaka yun, never cheat. Kasi madali matatapos sa mga bagay pag niloloko tayo. Dapat lagi. Hugot na naman. seryoso. Dapat laging seryoso, tsaka stick to one. Uy! Ganon. Thanks mga Dabber Cats. No tayong Game of Thrones ha. Yan eh.